Tuluyan nang ang nagkaharap sina Ghislaine at Delmond. Habang nakalutang sa ere si Delmond at napapalibutan ng enerhiyang nagmumula sa kanyang purple barrier flame, seryoso at matatag siyang binati ni Ghislaine. Ipinakilala ni Ghislaine ang kanyang sarili bilang ang Lord ng Fenris na si Count Ghislaine Fenris, at ipinabatid nitong naparoon siya upang dumalo sa Magic Towers Conference ngunit tila nahuli lamang siya ng kaunti sa pagdating. Matapos itong sabihin, nanatili ang seryosong titig ni Ghislaine kay Delmond. Patuloy naman sa pagpapalabas ng kanyang purple barrier flame si Delmond. Sa loob ng tore, matalim na nakatitig sina Vanessa at ang iba pang mga mages kay Delmond, bakas ang matinding galit dahil sa ginawa nitong pagtataksil. Nang mapansin ni Vanessa ang pagdating ni Ghislaine, masaya niya itong tinawag at lubos na pinasalamatan sa kanyang pagdating. Labis din ang naging kagalakan ni Hubert, bagaman mababakas din sa kanya ang matinding pagtataka kung bakit naparoon si Ghislaine sa mga sandaling iyon. Maging si Delmond ay nagtaka rin sa pagpapakita ni Ghislaine. Kinilala niya ito bilang si Ghislaine ng Fenris na itinuturing na pinakamagaling na swordsman sa Hilaga. Napagtanto rin ni Delmond na si Ghislaine ang taong sumira sa mga nauna nilang plano. Dahil dito, binalaan ni Delmond si Ghislaine na huwag makialam dahil nasa gitna sila ng isang magic duel na bahagi ng Magic Towers Exchange. Giit pa ni Delmond, walang karapatan ng isang maharlika na manghimasok sa mga usapin ng mga mages. Nagtataka namang tinugon ni Ghislaine si Delmond at tinanong kung hindi pa ba sinasabi sa kanya ni Hubert ang katotohanan. Nabigla si Delmond sa narinig, lalo na nang ipahayag ni Ghislaine na kalahok siya bilang isang guest mage ng Crimson Flame Tower at nagkataon lamang na nahuli siya ng dating. Laking gulat naman ni Hubert sa narinig at tinangka nitong kontrahin si Ghislaine sa pagsasabing kahit pa siya ang pinakamagaling na swordsman ay hindi siya maaaring magpanggap na isang mage. Subalit, hindi na natapos ni Hubert ang kanyang sasabihin dahil agad na pinalo ni Vanessa ang bibig nito upang patahimikin siya. Agad na naunawaan ni Hubert ang nais mangyari ni Ghislaine kaya naman kinumpirma niya kay Delmond na tama ang mga sinabi nito. Formal na idineklara ni Hubert na ang Lord ng Fenris ay isang opisyal na guest mage ng Crimson Flame Tower na siya mismo ang nag-imbita. Mula sa itaas, nagtatakang pinagmasdan ni Delmond sina Hubert na tila mga insekto sa kanyang paningin, at hindi makapaniwalang nagtatanong sa kanyang isipan kung isa ba talagang mage ang Lord ng Fenris. Sa huli, tahimik na napaisip si Delmond na wala na sa kondisyong lumaban ang dalawang mages, at naalala ang kanyang orihinal na plano na tapusin muna ang puwersa ng Crimson Flame Tower bago tuluyang salakayin ang Fenris. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Delmond at sinabihan niya ang Lord ng Fenris na hindi niya ito pipigilan kung nais nitong itapon ang kanyang sarili sa apoy. Sa pamamagitan ng isang malakas na tawa, idineklara niyang wala siyang pakialam sa nagaganap na exchange dahil ito na ang perpektong pagkakataon upang paksain ng sabay-sabay ang lahat ng kaaway ng duke. Matapos itong ipahayag, agad siyang nagpakawala ng napakalakas na enerhiya habang nakalutang sa ere. Sa huling sandali, sumigaw siya ng buong lakas at sinabing sa huli ay lakas at dahas din ang magdedesisyon sa lahat, sabay pagmumura kay Ghislaine. Bunga nito, isang napakalakas na sinag ng enerhiya ang sumabog. Ang kalangitan ay nagkaroon ng maitim na ipo-ipo dahil sa tindi ng enerhiyang pinakawalan ni Delmond. Mula sa loob ng maitim na ulap na ito ay nagsimulang magbagsakan ang mga kidlat sa loob ng kastilyo. Ang nakakagimbal na pagpapalabas ng puwersa ni Delmond ay naging dahilan upang manlaki ang mga mata at mapanganga sina Vanessa at Hubert sa labis na pagkagulat. Sa kabila ng nakakatakot na eksena, hindi man lang kinakitaan ng pag-aalala si Ghislaine. Tinugon lamang niya si Delmond habang nagpapalabas ng kulay purple na enerhiya mula sa dulo ng kanyang espada. Ipinabatid ni Ghislaine na iyon ang isa sa mga pinakamagandang bagay na narinig niya sa araw na iyon, sabay ganti ng pagmumura kay Delmond. Habang itinataas niya ang kanyang espada, kusang lumabas ang mga mana thread mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. May seryoso ngunit mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi nang sabihin niya kay Delmond na gusto rin niyang tapusin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng dahas. Walang pag-aalinlangang inihanda ni Ghislaine ang kanyang sarili. Inipon niya ang kanyang buong puwersa sa kanyang mga binti at sa isang iglap ay mabilis na tumalon ng paitaas patungo sa direksyon ni Delmond. Labis na ikinabigla ni Delmond ang hindi kapani-paniwalang bilis ni Ghislaine sa pag-abot sa kanyang posisyon. Agad na nagpakawala si Ghislaine ng isang napakalakas na paghiwa patungo sa kanyang kalaban. Napilitan itong salagin ni Delmond ng diretsahan dahil naramdaman niya ang matinding panganib na dala ng pag-atake. Muntik nang mabasag ang barrier ni Delmond dahil sa puwersa nito, kaya sa huling sandali ay napilitan siyang gamitin ang kanyang kakayahang instant flash. Sa pamamagitan nito,
mabilis na nakalipat at nag-teleport si Delmond sa mismong likuran ni Ghislaine. Pawisan at nanlalaki ang mga mata ni Delmond habang napagtatanto sa kanyang isipan na nagawang wasaki ni Ghislaine ang isang 7th circle spell gamit lamang ang iisang espada. Naisip pa niya na kung nahuli lamang siya ng kahit isang sandali ay tiyak na tinamaan na siya ng naturang atake. Agad na pinalabas ni Delmond ang kanyang mga kulay purple na mana sword at inihanda ang mga ito laban kay Ghislaine. Sa pamamagitan ng mabilis na pagkumpas ng kanyang kamay, pinakawalan niya ang mga armas, sabay pangaalipusta na tunay ngang nararapat kay Ghislaine ang titulong pinakamagaling na swordsman ng Hilaga. Mabilis namang naghanda si Ghislaine upang harapin ang naturang atake. Habang nasa himpapawid, gumamit si Ghislaine ng mana thread upang magsilbing kanyang hawakan. Sa tulong nito, nagawa niyang iwasan ang mga mana sword ni Delmond sa pamamagitan ng paghila sa mana thread at pag-ikot nito sa loob ng pasilyo na tila ba isang sapot ng gagamba. Ito ang naging dahilan upang madali at mabilis na makapag-maneuver si Ghislaine sa ere upang makaiwas sa tamang oras. Labis na nagulat si Delmond sa kanyang mga nasaksihan, hanggang sa puntong tumagaktak ang kanyang pawis at napanganga siya habang tinatanong sa kanyang isipan kung isa ba talagang mana thread ang kanyang nakikita. Dahil sa matinding pagka-distract ni Delmond sa ginagawa ng kanyang kalaban, hindi niya napansin kung paanong napakabilis na nakalapit sa kanya si Ghislaine. Nang makarating si Ghislaine sa mismong harapan ni Delmond, agad siyang nagpakawala ng isang napakalakas na pag-atake. Napilitan itong salagin ni Delmond gamit ang kanyang mana shield. Habang nagtatagisan sila ng kani-kanilang enerhiya, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ghislaine. Sa kabilang banda, bakas naman ang matinding pagkagulat at hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha ni Delmond dahil sa pakiramdam na tila ba pinaglalaroan o minamani lamang siya ni Ghislaine. Kahit patuloy na gumagamit ng instant flash si Delmond upang makalayo, walang humpay pa rin siyang sinusundan ni Ghislaine habang nagpapakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Gamit muli ang kanyang mana thread, madaling nakapag-maneuver si Ghislaine sa ere upang tumpak na masundan ang bawat pag-ikot at paggalaw ni Delmond. Umabot pa sa puntong ng tangkain ni Delmond na hiwain siya, mabilis na nakaikot si Ghislaine gamit ang kanyang mana thread at agad na ibinalot ang mga ito sa buong katawan ni Delmond upang tuluyan itong mawalan ng kakayahang makagalaw. Sa pamamagitan ng isang malakas na paghatak, buong lakas na ibinalibag ni Ghislaine si Delmond patungo sa lupa. Ang puwersa ng naturang pagbalibag ay naging dahilan upang mabigla ng labi si Delmond at bumulwak ang sarili nitong dugo. Dahil isang mage si Delmond, mahina ang kanyang pisikal na pangangatawan kung kaya't agad siyang gamulong-gulong sa lupa matapos ibalibag. Samantala, walang kahirap-hirap na lumapag si Ghislaine sa lupa habang kalmadong pinagmamasdan ang kanyang kalaban. Sa panig naman ng mga nanunood, nanlaki ang mga mata ni Hubert sa labis na pagkamangha sa ipinakikita ni Ghislaine. Hindi makapaniwalang nasabi ni Hubert sa kanyang sarili na tila imposible ang nasasaksihan niya dahil nagagawa ni Ghislaine na itulak si Delmond sa mismong hangganan nito. Sa mga sandaling iyon, lumabas din ang bagong kakampi ni Ghislaine na isang Dark Spirit. Manghang-mangha nitong pinuri si Ghislaine dahil sa husay nito sa pakikipaglaban, lalo na at isang 7th Circle Archmage ang kinakaharap nito. Dagdag pa ng Dark Spirit, sa kabila ng kasalukuyang lakas ni Ghislaine ay hindi pa rin ito naaabot ang rurok ng kanyang kapangyarihan mula sa kanyang nakaraang buhay. Pasimple namang pinatahimik ni Ghislaine ang Dark Spirit at sinabihan itong manood na lamang at matuto. Samantala, bakas ang panginginig ni Delmond dahil sa labis na pinsalang kanyang natamo. Habang pinipilit niyang makatayo, tinawag niyang pangahas si Ghislaine at seryosong nagtanong, na may halong pagtataka, kung anong uri ng kapangyarihan ang ginagamit nito. Napagtanto rin ni Delmond na ang ganoong uri ng lakas ay hindi kailanman maaaring taglayin ng mga ordinaryong knight. May halong pagyayabang na tumugon si Ghislaine na makikilala lamang daw ng isang tao ang mga bagay na alam na nito. Ipinamukha niya kay Delmond na tila marami pa rin itong hindi nalalaman sa kabila ng pagiging isang 7th Circle Archmage. Labis na pagkabigla at matinding galit ang namutawi sa mukha ni Delmond matapos itong marinig. Sinabihan niya si Ghislaine na huwag siyang patawanin, dahil batid niyang ang malabong enerhiyang ginagamit nito ay hindi purong mana. Nanlalaki ang mga matang idinagdag ni Delmond na ang kapangyarihang iyon ay hawig na hawig sa mismong kapangyarihang ipinagkaloob ng duke sa mga tauhan nito. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng labis na pagkabigla kay Ghislaine. Habang muling lumilipad paitaas si Delmond, inamin nitong hindi niya inaasahang tataglayan ni Ghislaine ang ganoong enerhiya, ngunit ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit nagdulot ito ng napakalaking problema. Nang tuluyan na siyang makalutang sa himpapawid, idineklara ni Delmond na hindi rin niya maaabot ang pagiging 7th Circle kung wala ang biyaya at suporta ng duke,
kahit pa ikamati niya ang labang iyon. Kasabay ng kanyang mga salita ay agad siyang nagpakawala ng isang napakalakas na bowl ang enerhiya na kulay purple mula sa himpapawid. Inihanda niya at ipinatungo ang atake kay Ghislaine, na nanatiling kalmado at nakaka-relax lamang sa ibaba habang pinagmamasdan ang paparating na puwersa. Habang inihahanda ni Delmond ang kanyang pag-atake, sinabihan niya si Ghislaine na papatayin niya ito bilang kabayaran sa kanyang utang. Kasabay nito ay kumawala ang isang napakalakas na enerhiya mula sa Crimson Tower. Dahil sa tindi ng puwersa at banta sa kanilang kaligtasan, mabilis na kinaladkad nina Vanessa at Hubert ang kanilang mga kasamahan upang mailayo at hindi madamay sa atake. Mahigpit na inutusan ni Vanessa ang lahat na umatras agad, habang nag-aalalang ipinabatid ni Hubert na tuluyan ng guguho ang gusali. Sa kabila ng kaguluhan, matatalim na nagkatitigan sina Delmond at Ghislaine. Mula sa itaas, puno ng puot na pinagmasdan ni Delmond si Ghislaine sa ibaba dahil sa ginawa nitong panggugulo sa duelo at sa lahat ng pagpapahiyang naranasan niya rito kanina. Bilang tugon sa paparating na atake, agad na inihanda ni Ghislaine ang kanyang sarili at tinawag ang Dark Spirit na nasa kanyang likuran. Nang lumabas ang nilalang, inutusan nito ni Ghislaine na palakasin ang kanyang kapangyarihan. Agad na pumosisyon si Ghislaine sa isang pormang sword stance. Sa pagkakataong ito, hindi lamang mana thread ang nakapalibot kay Ghislaine kundi pati na rin ang nag-aalab na itim at pulang enerhiya na tuluyang bumalot sa kanyang buong katawan. Habang pinupuno ng Dark Spirit ang aura ni Ghislaine ng Dark Spirit Energy, patuloy pang humingi ng karagdagang lakas si Ghislaine hanggang sa tuluyan na siyang mabalot ng makapal at itim na mana. Nagtaka ang Dark Spirit at pinaratangang parang baliw si Ghislaine sa patuloy na paghingi nito ng dagdag panglakas gayong sumisipsip na ito ng napakaraming mana. Hindi ito pinansin ni Ghislaine. Habang isinasagawa ang proseso ng pag-infuse ng Dark Spirit mana, pinalabas din ni Ghislaine ang kanyang fourth core na naglabas ng nakasisilaw na gintong enerhiya. Pinaalalahanan siya ng Dark Spirit na sadyang mapilit ang mga mages kaya kailangan niyang siguraduhing mamamatay talaga si Delmond. May halong kumpiyansa at ngiting tugon ni Ghislaine na hindi iyon magiging mahirap dahil napatay na niya ito sa kanyang nakaraang buhay, at tiyak na mapapatay niya muli ito sa kasalukuyang timeline. Nang marinig ito, tumawa ng malakas ang Dark Spirit at sinabing pagbibigyan nito ang hiling ni Ghislaine. Ipinaalam nito na gagamitin nito ang pinakamatinding emosyon sa loob ni Ghislaine bilang panggatong sa kapangyarihan, ngunit mahigpit itong nagbabala na kapag namatay si Ghislaine ay mapapasa niya ang katawan nito. Matapos nito ay tuluyan nang nag-infuse ang Dark Spirit sa mismong mana core ni Ghislaine. Gamit ang pinakamatinding emosyon ni Ghislaine, nanimbalik sa kanyang alaala ang mga kaunos-lunos na kaganapan sa kanyang nakaraang buhay kung paano siya pinaslang ni Duque Delphine at ng mga kawal nito. Ang mga mapapait na alaalang ito ang nagsilbing panggatong upang mas lalong sumiklab ang napakalakas na enerhiya ni Ghislaine, na nagmula sa pinagsama-samang puwersa ng kanyang fourth core, mana core, at ng Dark Spirit mana. Sa mga sandaling iyon, kapwa nakahanda na sina Delmond at Ghislaine na magpakawala ng kani-kanilang mga napakalakas na atake. Naunang umatake si Delmond gamit ang kanyang kapangyarihan na tinatawag na Inferno, kung saan agad siyang nagpakawala ng isang mapaminsalang enerhiya patungo sa kanyang kalaban. Nanatili namang nakatayo ng tuwid si Ghislaine habang kalmadong hinihintay ang pagdating ng atake. Nang makalapit na ang puwersa sa eksaktong oras at distansya, mabilis na itinaas ni Ghislaine ang kanyang espada at gumawa ng isang diretsyong paghiwa. Ang naturang pag-atake ni Ghislaine, na kilala bilang Aura Blade, ay hindi lamang tuluyang hamati sa Inferno attack ni Delmond kundi tumagos din ito ng diretsyo at tumama mismo sa kanya. Dahil dito, tuluyang sinalo ni Delmond ang Aura Blade na naging dahilan upang mahati ang kanyang mismong katawan. Sa kabilang banda, sa isang bulubundukin kung saan may nag-iisang cabin, makikita si Tennant na matiyagang sinasanay ang kanyang mga estudyante ng isa-isa. Saglit siyang natigilan at naging seryoso matapos makaramdam ng isang figura na paparating sa kanyang lokasyon. Bahagya siyang napalingon nang may ibinulong sa kanya ang naturang nakatalukbong na figura. Agad na naunawaan ni Tennant ang mensahe kaya't pumalakpak siya upang magbigay hudyat at pahintuan ang kanyang mga estudyante sa kanilang pagsasanay. Ipinabatid niya sa kanyang klase na tapos na ang kanilang pagsasanay para sa araw na iyon, at ipinaliwanag na mayroon lamang siyang mga mahahalagang bagay na kailangang asikasuhin kaya mawawala siya ng ilang panahon. Isang estudyante ang nag-aalalang nagtanong kung mabilis ba siyang makakabalik sa pagkakataong ito. Matapos ang sandaling pananahimik, seryosong nilingon ni Tennant ang nagtanong at nangakong babalik siya sa lalong madaling panahon.
Hindi nagtagal, isinuot ni Tennant ang dati niyang uniforme noong kanyang kabataan at dahan-daang naglakbay papalayo. Habang nasa daan, napagtanto niya sa kanyang isipan na kahit gaano pa nakakadismaya ang kanyang naging disipulo, tungkulin pa rin niya bilang master nito na ipaghiganti ang kamatayan nito. Bakas sa kanyang mukha ang labis na galit at determinasyon habang iniisip ang gagawing paghihiganti sa taong pumaslang sa mismong estudyante niya. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.